sparkles in our eyes are mirror images, and when we kiss they're perfectly. And I have to speculate that God himself did make us into corresponding shapes like puzzle pieces from the clay. And true, it may seem like a stretch, but it's thoughts like this that catch my troubled head when you're away, when I am there. True, it may seem like a stretch, but it's thoughts like this that catch my troubled head from the clay. And true, it may seem like a stretch, but it's thoughts like this that catch my troubled head when you're. I've been in the permanent position for almost 8 years. I was permanently get my item July 29, 2005. Shapes like puzzle pieces from There are bad times, there are good times, merong happiness, merong ups and downs. Sa buhay naman, ganun talaga eh. Meron kang batch na magdadadalian ka, may batch kang nahihirapan, may mga batch na medyo mateterpo yung magulang, may mga batch na kahit napaka-supportive naman ng magulang. So, with been 8 years ng service ko as permanent teacher, nakita ko na halos yung iba't ibang klase ng magulang. Nakita ko na rin yung iba't ibang klase ng estudyante at nahawakan na rin ako ng iba't ibang klaseng principal na may way ng may kanya-kanyang only. I repent God in Pulgoso. And suddenly this dog of mine died because of his age. Where did I put him? Under the ground? Where did I... Hindi naman sa dami-dami ng course, unang nasa ito, to be honest with you hindi kasi teacher ang gusto ko. It's mainly because maliit yung sweldo, mababa yung pagtingin, teacher lang yan, at yung mga teacher daw ay para sa mga president level. Give the weather report. He said the weather will be fair with occasional rain and thunderstorms in the afternoon. Number 2. Over the radio. In the afternoon. In the afternoon. Okay. So, pero, yung na ako dito sa pagtuturo, unti-unti kong nagustuhan at unti-unti kong binigyan ng importansya. At ang ginagawa ko ngayon, hindi lang ako teacher ko. Our album on the table when we On the table. Hindi na yung kumakain, who among you have eaten their lunch, dinner, breakfast, that their elbows on top of the table. Po sa dami ng profesyon, bakit po teacher ang napili niyo? Hindi naman talaga teacher ang gusto ko. Pero, yung na ako dito sa pagtuturo, unti-unti kong nagustuhan at unti-unti kong binigyan ng importansya. Hello, anong pangalan mo? Lawrence. Lakas mo, baby. Lawrence. Para sa iyo, anong klaseng teacher si Sir Antero? mabait sa mga Mabait tsaka mapagbigay. Sa paanong paraan? Paano siya naging mabait sa'yo? May ginawa ba siya sa'yo para maging, nasabi mo mabait, sir?
Tulad ng? Tulad ng pagtuturo. Tapos, mapagbigay din siya sa'yo. So, para sa'yo, bilang isang mag-aaral, paano ka natutulungan ni Sir Antero? Sinuruan niya po kami kung bumasa ng nota. Bumasa ng nota. So, gusto mo yung pagtuturo sa'yo ni Sir ngayon. Sige, salamat. Hello, anong name mo? Robilin. Teacher mo si Sir Antero, di ba? Para sa iyo, anong klaseng guro si Sir Antero? Mabait. Mabait. Bilang isang mag-aaral, paano nakatulong sa inyo, sa iyo si Sir? Tinuturuan niya po kami ng mabuti. Para sa iyo, anong klaseng teacher si Sir Antero? Mabait po. Mabait. Paano mo nasabing mabait si Sir? Kasi po, Kasi pag-away po ako, pag nakikipag-away ka, pinabawal niya po. binabawal ka. Wala naman ganong hirap. So, kung ikaw naman ay gumagawa ng trabaho, wala namang mahirap sa pagtuturo ng bata. Ang mahirap lang ay kung paano mo ibigay yung needs nila. For instance, hindi mo pa pwedeng may mga lessons na ang kailangan ay very updated sa nangyayari sa environment. What if kung nasa makatulang ka? Ang sa makatulang ay walang kuryente, walang TV, wala lahat kasi nasa bundok ka. So napakahirap ng sitwasyon na yon. Pero kung titingnan mo naman yung sitwasyon dito, ang problema naman ng mga bata rito, they're overexposed to the technology. Minsan yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila natututo. Kaya iba-iba. Pero yung para sa akin, ang pinakamahirap na i-handle na bata, yung batang hindi marunong mag-click, yung hindi marunong sumunod sa instruction. For me, kagaya kanina, yung nagtuturo tayo, almost 75% ng bata natuto. Meron talagang mga bata na napakahirap patutuhin dahil mahirap silang umintindi or mahirap silang makinig. So, pag po mga ganong bata, paano po yung ginagawa nyo para makinig sila, para matuto sila pagka po mga slow learners? Okay, para alam mo naman you can easily identify na yung mga bata na hindi nakakaget ng concept mo. So, ang ginagawa ko, first thing is to give them assignments. Kaya nga may assignments. Pangalawa, nire-remedial ko, I get the evaluation kung sino yung naka-4, naka-5, out of 10. Yun yung ibibigyan ko ng remedial. Pagdating ng tanghali, minsan pinapatawag ko sila, pinakausap, minsan binibigyan ng extra activity for them to analyze, to get the concept of the things na pinag-aaralan namin for the day. Sa ganong uri po ng estudyante, different po ba yung pagtrato nyo sa kanila o pareho lang din? Parehas lang, hindi ka naman pa pwedeng kagaya ng teachers are second parents sa mga bata. Sabi ko nga sa kanila dito, sa eskwelahan, tatay niyo ko, anak ko kayo, kung paano ang treat ko sa isa, trato ko rin sa isa. Hindi pa pwedeng magkaroon ka ng bias o hindi ka pwedeng maging bias sa kanila in terms ng pagdisiplina, pagbibigay ng pabor, pagbibigay ng kahit yung pinakamasakit sa ulo ng bata, dapat kung ano pinakikita mo sa pinakamabait mo, yun ang pakita mo sa kanya. To be fair, to be equal, to be fair sa lahat ng ginagawa mo sa bata. Kasi pagka hindi ka naging fair sa bata, ang sasabihin sa inyong paglaki niya, yan yung teacher ko na hindi ako tininapong tama. Paano? Siyempre sa pagtuturo, sa way ng comprehension yung sa bata, iba yung ibibigay mo doon sa matalino kaysa slow learner. Pero in terms ng ng pagbibigay mo ng love,
affection, lahat. Dapat pantay-pantay. The main goal of teaching is not the pupils to learn the lesson. Ang tinuturo ng mostly ng teacher, yung kung paano humarap sa buhay at magtagumpay sa buhay. Dapat yun yung matutunan ng bata. Hindi lang mostly or pure lesson. Kasi aanin mo yung lesson kung hindi naman sinasabuhay. Kailangan magawa nila yung lesson, malaman nila yung lesson at masabuhay nila yung lesson. Na dapat sa marating nila yung goal nila sa buhay. Pagkatapos po nun, bilang asawa, ano po si Sir Antero? Mabait? Responsible? Bilang ama po ng mga anak niyo? Disiplinaryan. Gusto niya, mga anak niya, may tapos. Religious din, kagaya. Masasabi niyo po ba na isang effective na teacher si Sir Antero? Yes. Kasi, marami siyang bagay na gustong gawin para sa school, para sa pupils niya. Gusto niya maging school head. Kaso, ang iniisip niya, marami pa siyang pwedeng ituro Marami pa siyang pwedeng ibigay sa mga bata na hindi niya magagawa pag school head na siya. Paano ng anak, paano man ang kahilingan niya, inaano niya sa akin, bukod, tapos tumutulog kasi, hindi dahil sa hindi makakatapos yung nakahuli na ito. Kaya yan, dakilan na. Napakasakit ka ako sa teacher na yung pinaghirapan niya nung kayo ay grade schools or nung kayo nag-aaral, hindi niya maibigay o hindi siya nakitagumpay sa inyo kasi hindi niyo napariwala yung buhay niyo. Sabi ko nga sa kanila, mga anak, sana 20 years from now, makita ko kayo lahat ng trabaho. 20 years from now, ayoko kayong makita na nasa isang kanto, nakatambay. Ang pangarap ko lang sa kanila, isa lang yung makita silang magtagumpay lahat. Kasi pag nagtagumpay sila, nagtagumpay din ako.